We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV. And from sunny Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! We It! really can do it, Ate Maru. This is the third program the month of May. Looking forward tayong lahat no, sa isi-share sa atin ni Sister Gemma. Nakakatuwa ang ating nakadalawang programa. Lagi ako nakikinig doon sa mga sinishare niya. Very meaningful at napakaraming mga insights ako natututuhan. Exactly, yeah. At nabibless tayo. Alam ko mga manonood at kapakinig, alam ko na pagpapala din po kayo. Pero Ate Maru, kamusta ka itong buwan ng Mayo? May kasabihan sa Pilipinas, tuwing Mayo, ang mangga ay makikita sa bawat tindahan. Nako, sinabi ko sa iyo, mag-i-enjoy tayo ng mangga dyan. At alam mo naman, the best mangga sa atin, it's from, what island is this? Cebu? No. Guimaras. Guimaras. Guimaras, that's the mangga, best. Okay. The best so far. And then, gusto ko talagang bumisita din doon, for the month of May. Meron doon kasing, meron silang eat all you can. Talaga naman ang mangga, ha? Puro mangga. Is that right? Nagpunta ako sa Filipino store, kumuha ko na isang case ng mangga. Nakalagay, Philippine mangoes. Nung tinawag ko, nakalagay, made in Taiwan. But kidding aside, wala tayong mga kasama ulit, Ate Gemma. This is the third program and for now, the last program at magandang in the future, my future natin ulit si Ate Gemma. And mga manonood, mga tagapakinig, kagalakan, karangalan ko po na muli welcome sa ating program at sa ating We Can Do It, ang ating special guest for the past 2 weeks now, Sister Gemma Calo. Hey, welcome back. Thank you po. Diyos ti kumuyog, Diyos ti gnina ading, agyaman na. Agyaman na ka po. Oh, The opportunity that you gave me or the Lord gave me para ma-share ko po yung goodness ni Lord sa atin, sa akin. Correct. It's not an easy thing to do as a mother. Tapos nakikita mo na medyo hindi normal ang iyong anak. But facing them every day. It's really a challenge, yes. Minsan magagalit ka, pero hindi na lang, anak ko to eh. Correct. Diba? So Anak ko ito, how can I just ignore such So, ganun din siguro ang ating mga tagapakinig na may mga problema na ganito. Yeah. And you try to share to them, Jem, from a Christian point of view. Papaano mo hinaharap every day ang buhay mo with Ethan on the side? How old is Ethan now? 20. He turned 20 last January, yes. Biro mo yun for 20 years. And you're hoping that one day, he will be as normal as the way we are, no? But wala namang imposible kay Lord eh. Wala imposible sa ating Panginoon. So, share with us some of your personal, as a mother, ang mga paano mo hinarap every day living with Ethan, your youngest in the family. Sa perspective ko po, actually, he's the perfect among my kids. He's the perfect one. He is the perfect one. And remember, on the onset, yung sabi ko na, I wished for him. I wished for this kid na hindi ako iiwan. Ito nga, binigay ni Lord. Yeah. Amen. Hindi ako iiwan. Diba? Correct. And he's so innocent. He's so innocent. Innocent na hindi po siya nag-answer back. He might have tantrums, but sa sweetness na all you can do is I would just hug him and praise God. Thank you, Lord, for this child. Wow. Pinapahumble po niya ako. I did that one. Na maging humble po ang puso ko. Kasi kung wala po sigurong Ethan, baka mayabang po ako.
na, Oo. di ba, na hindi ko po Mm. makikilala si Lord kung wala po si Ethan. Oo. So, na talagang pinakilala po niya na, hey, I'm here, na si Lord ang nag-aano na, I'm in control of everything. You don't have to fear. Correct. Just trust me. Yeah. So, ang maipapayo ko po sa mga parents po, or wag po kayong matakot sa mga sabi-sabi na, meron yung iba kasi mga late bloomers, gusto nila na, magkaka-baby na ako, but, yun, narinig ko si Ate Gemma, ayoko na yata, baka no. Just trust the Lord. So, yun nga po. Amen. So, ang Amen. advice ko, number 1, is pray. Number 2, Amen. still pray. Number Amen. 3, more prayers. Praise And Lord. you want, basta straight kayo kay Lord. Si Lord, 24/7 yan. Correct. Unlike Amen. ang tao po, ang tao na napapagod, nalolobat, pero si Lord hindi po nalolobat yan. So true. Hallelujah. Anytime, any day, andyan Praise lang God. po siya. Siya po yung nagpapalakas sa akin. Siya po Amen. talaga, I need Him. I still need Him. We need Him. Na mga anak ko, lahat po tayo. Kailangan we can't do it without Him. Wala po Amen. tayong magawa Yes. without Him. Yun lang po yung masasabi ko. It might be challenging. Sometimes it would be hurting because people are ignorant. They fear of the unknown ba? Right. Sarili kong kamag-anak po minsan, they stay away from Him. But Oh, ang maisasagot ko lang is more love. Because, amen. kasi naiintindihan ko po, kasi hindi nila naiintindihan Yes. yung sakit niya. Yung fear of the unknown po talaga ang So yun po, yung sa mga ibang parents naman, just pray for patience. Binigay sa atin ni Lord sila. Actually, they're perfect, and then I see They are. Jesus in them, in Him. Oh, yes. When I Oh, take yes. care of Him, na kahit na lagyan ko ng lotion ang paa niya, I remember Jesus also washing the feet of His Yes. disciples. Oh, wow. So this is Amen. really a very humbling experience. Kasi Indeed. dati Indeed. puro ako. But this time, I give love. Natututo ako mag-give love. Parang ganun po ba? It's out of my parang boundaries na ito na ano. Praise the So, Lord. Praise the lahat Lord. talaga sa Diyos. Lahat po ito galing kay Lord lahat. Na Amen. Amen. pinahumble niya talaga ako for His glory. For His Hallelujah. glory. For His greater Hallelujah. glory po talaga. Sister Gemma, And, let me share this with you very quickly. Ano po, now that we're highlighting the life of si Ethan. It was in 1978. This was a long time ago. Nandun kami sa, it is called London, Ontario, sa Canada. Meron isang pamilya doon, Dukeshire family, that's the last name. Alam mo, noong sila'y binigyan ng Panginoon ng kanilang anak, ganun din, may Down syndrome. Alam mo, naging effect sa kanila, nag-adapt pa sila ng 6 more. Oh, wow. Na may Down syndrome, so they have a perfect set of 7 children when I made Down syndrome. Pag nagpupunta sila sa church, there's such a blessing, the Dukeshire family. And of course, their children, I don't know how they're doing right now, but na-remind ako noong sitwasyon na yon. Alam mo, isa sa mga nakita ko sa Dukeshire family, ang pangalan ng anak nila si Dwight, and then they adopted 6 more. So they had 7. Now, nakikita ko yung joy of the Lord sa kanilang mukha. Same joy that I saw in your face nung una kita nakita nung nag-log on tayo. Oh, wow. Meron It's the kang, grace of God. you have that aura of the grace of God in your life. Thank Really, you, Lord. just looking at you right now, na napagpapala Thank you, mo God. kami. And also sharing the story of Ethan at kung paanong ang nakikita mo dito ay ang biyaya ng Panginoon. Alam niyo sa kanila, ang tingin lang natin, wag tayong kakagat sa ganito mga kaisipan. Nako, kawawa naman yung bata. No, actually, sa tingin nila tayong kawawa No, ha? Kasi sabi, nako, tinan mo ito, may mga problema, ha? Kami, wala kaming problema. Nais ko rin i-share sa inyo isang perspective nito. I'll be kind of theological at this time. No? Alam niyo ba na secure ang eternal life ni Ethan?
Napaka-secure. Magkakaroon ka nga ng isang anak na normal, magiging loko naman yan, tapos tatalikod Liability. sa Panginoon, Yes. tapos this person will be lost for eternity. Yes. Pero tingnan mo, kay Ethan, pinili siya ng Panginoon, at hindi lang yon, kay Ethan, hindi kanya iiwanan, sapagkat Friends. Ethan will be Yes. there for you, actually, Yes. for life yan. Talagang wala ka problema na hindi sa pag nag-asawa yung mga anak natin para nawala sila sa atin. Pero Ethan will be yours at kasama mo siya for life. Kaya Yes. napakaraing blessings. Pag tinignan natin, napakalaki pagpapala. Pero I'm sorry, I had to interject that. I had to I apologize for interrupting what you're about to say. Pero ang sinasabi ni Ate Maru, mga manonood, mga tagapakinig, ano po, marami ang dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, iba-ibang klase, ano po. Pero pakinggan niyo si Sister Gemma, pagkat meron pa siya mga ibabahagi, tulad ng pagkakasabi ni Ate Maru, paano mo na-deal ito, paano mo na-handle ito, at ano maipapayo mo doon sa mga dumadaan sa mga challenges sa buhay. Yes. Ate, sige, Jem. Take it away. Gaya nga po ng sabi ko, prayers lang po talaga. Just hold on to God. Wala na pong ibang yun lang po. Hold on to God. And just trust Him. Just trust Him. And then wag po tayong sa tao, yung wag tayo maging people pleaser. Ay, Don't listen. totoo yan. Yeah, sa na makikinig ka, ganyan. No. Just trust Him. Yes. Yun lang po. Don't let this, alam niyo, may mga tao kasi, they let people's opinions, define them. Kung ano yung sinasabi ng tao, inang mas pa sila mas concerned pa sila sa opinion ng tao, sasabihin ng tao, kaysa sa sinasabi ng Diyos. Correct. Ang mahalaga kung ano yung sinasabi ng Diyos. At alam niyo, it all boils down to yung tinatawag na identity and self-worth. Kung pwede pagsasamahin ko yung dalawang yan. Yes. Ang ating identity hindi ito sa definition ng tao, kundi sa kung ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin, na mahal niya tayo, and we are people of infinite worth. At hindi doon sa ating akomplesimiento. Madalas iniisip natin, wala tayong nagawang ganitong mga malalaking bagay, therefore ang self-worth natin bumababa tulad ng self-esteem. Hindi po. Alam niyo, pinakamahangad na sa lahat, yung ating puso na sinusunod natin na kalooban ng Panginoon. That is the best accomplishment you have. And with Ethan, ibabalik ko kay Ethan, although I haven't met Ethan personally, buti si Ate Maru, nakita na niya. In his mind, what truly spoke to me, na sa praise and worship ka mo, pag nagpe-praise and worship sa church, he is there. Marunong sila magpuri sa Panginoon authentically, genuinely, at talaga nagpupuri sila sa Panginoon. Hindi pa kunwari Kasi talagang nadadama nila yung kanilang sinasamba, and they are indeed praising the Lord and communicating with the Lord. Ano po? Kaya nakakapagpala yung ganoon. Ang sabi ng ating Ate Gemma, pray, and more prayers. And more prayers. Wow. Yes. Kaya pag meron kayong problems, turn those problems prayers, and those prayers will turn into praises. Yes. At alam niyo, pagdating natin this side of heaven, prayers. When we reach heaven, our prayers will turn to praises, sapagkat wala na tayong hihingi pa sa Panginoon sa langit eh. Amen. At ang kasapatan ng Panginoon ay laging naroroon. It's more than enough. Ay, nako, totoo yan. Yes, at sa ating naman mga tagapakinig, there are some experiences siguro din sa buhay ni Gemma na pag may mga tao na nakakakita ng isang abnormal na bata, ano ang nasa isip nila? Ano ang tingin nila? Ikaw ba ay nasasaktan pag medyo, wag ka dyan. Maski nga siguro yung mga anak nila, ayaw nila na lumapit kay Ethan because, you know, That is sad. baka akala nila he can do anything. He can harm. Yes. But then, so how do you face this this kind of situation sa buhay mo? Sometimes it's hurtful, lalo na from my kamag-anak. Of course. They shy away from Ethan.
But course. then, gaya po na nasabi ko, I need to understand because it's because of ignorance. Pati Yeah. pati dito po, may mga kasama tayo na again, because of ignorance. Kasi ang iniisip kaagad nila negative, yung mga hearsays. But Correct. once they observe it, and, oh, he's different. Yan, lalo sa church o dito sa bahay. Oh, Yeah. he's different. Mabait naman pala, tahimik lang. Ganun lang po ang ano. I need to understand also what's going on in their mind. Naalala ko tuloy sabi ni Dave kanina na may joke one time yung mga anak ko na siguro akala sabi ni Ethan, kami yung abnormal, siya yung normal. Yung ganun niya. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Joke namin ng mga bata ko yun. Kasi he's always happy. No problem. Yes, no problem. So, kaming we worry tayo, di ba? Sometimes we worry kung ano-ano may iniisip pa natin, mga bills or whatever. Siya, happy go Of lucky. course. And he's a blessing to me also na andito na siya sa akin. Amen. Natutuwa ako because bago kami matulog, he would be the one to come near me and pray. Anyway, with an authoritative face. Pray. Wow. Pray. Okay. And then, okay, I'll let you pray. No, you pray. Sabi niya. Nakakaano po siya. So, I really am blessed with him. Wala po akong no regrets whatsoever. So, pinapasalamat ko din po yung father niya. Lahat po. Kasi everything has a reason. God has a purpose. Talagang Indeed. si Lord po talaga has a bigger plan for each one of us. Sometimes napaka-limited po ng utak natin na humihiling ka sa kanya, akala natin yun na. Yun pala, sometimes he doesn't give it, but he has a plan. Yun pala, meron pa siyang bigger plan for us na sa buhay po natin. So, wag po tayong yung mga parents po na may mga ganitong problem, whatever they're dealing with. Wag po tayong matakot. Have faith in the Lord lang po. Yun lang po ang pangahawakan natin. Yung manalangin lang po tayo, kausapin lang po natin si Lord. Hindi po niya tayo ito-turn away. Don't be discouraged pag akala po natin quiet lang po si Lord, pero He's working on us. He's working on it. Ganon lang po yun. Amen. Alam niyo ako normalcy is a perspective. Tingin nga ng iba alam niyo marami ko kilala mga normal abnormal. Abnormal kumain, abnormal magbayad, abnormal kausap, ano po. Ngayon ang mahalaga, tandaan ninyo, sinabi sa atin ng salmista na ako ay pinupuri ko ang Panginoon sapagkat ako'y kahanga-hangang nilikha ng Diyos. I praise the Lord because I am fearfully and wonderfully made. Huwag natin kakalimutan yon. Ang Diyos ang nag-define ng salitang wonderfully made. Alam ng Diyos ang pagkakalika sa bawat isa sa atin at may layunin siya. Kaya wag tayong magkakaroon ng isipan na parang ganito. Alam nyo, mga kapatid, ito ay generalization. Comparing yourself one way or the other is very demoralizing. This is what I mean, ate, mga manonood, mga tagapakinig. If you compare with people who are greater than you, mas malakas, wawa naman ako. Buti pa siya, nasa NBA ako, hindi man lang makapaglaro sa basketball. You feel you feel inadequate. Kawawa ka naman, hindi ka nilikha ng Diyos na basketballista. If you compare yourself with people who are lesser than you, wow, tinan mo, buti pa ako. It's pride. And pride is a sin. Yes. Kaya comparing yourself one way or the other is very demoralizing. Ang pinakamaganda ay ang Panginoon ang siya lumikha sa atin. Alam ng Panginoon ang kanyang banal na disenyo. At ipagpasalamat natin sa Panginoon, lagi siyang may kadahilanan at may layunin, magandang layunin para sa bawat isa sa atin. Para kay Ethan, may magandang layunin ng Diyos para kay Ethan. Napakaganda ng layunin ng Panginoon sa ating kapatid na Gemma. At isa sa mga nagstanda sa sinabi niya, natuto siya, nakita niya na maging maunawain doon sa ibang mga magulang na iba ang pananaw. Ano yan, hindi mo matututuan sa seminary yan.
Sa School of Life mo matututuhan yan. Correct. At napakaganda po. Kaya ano man ang ating sitwasyon sa buhay, napakalaking bagay na talagang lagi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. At napapagala tayo, narinig natin ang sa loob na 3 programa. Ha? At si Ate Maru, lagi may announcement. Lagi ko inaabangan yung announcement niya. Minsan nagsasalita siya ng ibang lingwahe, ibang dialect. Gusto mo ilonggohon ko ni? Pwede yung gawin mo Ilocano. hindi ko Sige lang tayo, go ahead. Ang aton nga programa, We Can Do It, ay napapakinggan ni siya. Pwede mo ni mabatian sa FEBC Radio TV, kag pwede mo siya mapapanood, ma-watch. Pwede na rin. Sa Facebook Live at sa YouTube channel sang 702 DZAS FEBC Radio TV. At amuman sa mga kasimanwa naton dira sa Coronadal, South Cotabato, ang aton nga programa We Can Do It ay pwede ka mo magpamati kadto ka mo sa DXKI 1062 South Coronadal, South Cotabato. Nin makada Miyerkules isang hapon alas 5:30. Amo na ang aton nga special announcement. But I did it in Ilonggo. And I'm trying. I talagang yun ang mother tongue ko eh. So nalala ko nga yung joke sa sa Facebook sa eroplano, Dave. Ang flight stewardess Ilonggo. Okay. Oo, sabi niya, "Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the..." It is so funny, but Ilonggo is so sweet. Ilonggo is sweet. Iba talaga ang Ilonggo. So mga kaibigan, maraming salamat sa ating special guest for the past 3 weeks, Sister Gemma Calub. At nung nadinig ko siya for the first time, talagang naging blessing sa akin, and I think I said, itong istorya na ito ay dapat mapakinggan sa radyo at sa YouTube channel. Kaya maraming salamat, Gem, and hug us for Ethan. Yes. I will. Say hi to them, and we enjoyed the story. At ipapanalangin din natin ang ating mga tagapakinig who have the same problems with yours, no? At what a strength from the Lord, knowing that it is possible. Everything is possible with the Lord Jesus Christ. So kami po ay pansamantalang magpapaalam. Itong inyong kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko si Dave Marcelo po. I have a different way of ending our program. Ate Gemma, can you say maraming salamat po sa Ilocano at Bisaya? Paano na ba yun? Daghang salamat that's in Cebuano sa tanan nga diri nga programa program, and then sa Ilocano oh my God, ano na yung salamat? Justi Kumoy, Justi Agnina. Justi Agnina. Justi Agnina. Amen. God bless you, Sister Gemma, and God bless all of your children. And tulad na sinabi ni Ate Maru, give Ethan a very special hug from us. Mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon na laging sumainyo at ang pag-iingat ng Panginoon. Tandaan natin, tulad ni Ate Gemma, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, kakayanin natin yan sapagkat tulad nga na sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya sa tulong ng Panginoon, ano man ang kinakarap sa buhay, sabay-sabay tayo, Ate Gemma, Ate Maru. As we end our program, we can do it. Yes. Thank you so much, and we'll see you again next week, mga kaibigan. Thank you for joining us today. God bless us all.
Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.